Papunta po tayo ngayon ng SM Clark. Ayun, may bibilin po tayong 360 cam. Ayun, ang mita po natin is sa SM. So dadaan po tayo ngayon dito sa New Clark City. Ang daan po niya is sa Capas. Ayan, tingnan po natin kung makikita pa po ng video natin ng malinaw ang lugar na yon. Pero subukan po natin na maipakita sa inyo yung daan. Ito po yung daan niya. Kung galing ka po ng Tarlac, papasok ka dun sa may Wiltec po. Ayan. After po dito sa Wiltec, dire-diretso lang sa dulo po, yun yung sementeryo. So ang gagawin nyo, kanan. Yun. After po nun, mamaya makikita nyo kung saan po tayo kakaliwa. Yun. Sana maliwanag po yun papuntang SM. Sa mga gusto po nilang convenienteng daan, ayun po ang napaka-conveniente. Kasi from dito po sa Capas, ang labas po nun doon na sa loob po mismo ng Clark. Sin wala pong kahasel-hasel, no? Siguro kung galing ka ng Tarlac, ang medyo matraffic lang yung kanina, yung sa San Miguel. Tapos paglampas mo ng San Miguel, wala na po, ayos na. Dire-diretso na po, ayun. Ang barangay po na ito is Aranguren, Capas. Yan. Papunta din po ito ng Bueno. Yan. Yung mga nag 4x4 po dito sa Bueno, Capas, yung sa Pinatubo, dito din po yung daan nun. Yung mga nagtitrail, yan, dito din po ang daan po ng papuntang Pinatubo. Medyo makulimlim po, no? Sana iabot niya muna tayo sa Clark. Lalo po walang silungan doon sa dadaanan natin, no? Parang wala akong nakikita silungan doon. Kaya sana iraos na po tayong makaabot sa Clark. Hindi ko po alam kung makulimlim o sadyang gabi na. Yun. Buti medyo ano na po, gawa na yung kalsada rito sa Arinbureng, Capas. Dati po yung ginagawa po ito one way lang, kaya medyo napakahirap ng daan. Ngayon po sa mga gustong dumaan dito papuntang New Clark City, labas nyo is SM Clark, o yung mga may flight ng Clark Airport, yan, pwede po dito dumaan. Pwede, mabilis po ang biyahe dito, no? Kaya lang advice po sa mga medyo may kalumaan na sasakyan at medyo hindi ganon ng tiwala sa sasakyan is 100%, mas maganda po kung sa highway na lang kayo dumaan. Kasi katulad po ng maplatan kayo, o kaya medyo magkaroon po ng aberya, so napakahirap po, no? Walang bahay-bahay, parang kung paano mo nakita yung expressway, kaya lang doon libre. Yun lang po yung ano,
Yun lang po yung pinagkaiba niya, no? Parang expressway, maluwag na kalsada, tapos libre. Yun. Madali po kasing dumilim no? Kung tutuusin is 5:45 pa lang. Pagka mga first quarter of the year, second quarter of the year, baliktad naman, 6:30 na, 6:45 na, maliwanag pa. Ngayon po, isipin nyo, 5:45, ayan, 5:40 po. Pero madilim na po. Kaya tuloy kanina, akala ko makulimlim. Ayan. Ayan, buti po dito, ang daming street light, lalo na po doon. Although hindi pa ako dumaan ng gabi doon, ngayon pa lang ako dadaan ng gabi. Yan, nakamotor pa kasi nung uli kaming dumaan doon, nakasasakyan po kami. Tapos nakasasakyan po kami, tapos adventure, so gasolina. Hindi, napakahirap po niyang umakyat. Hindi pa kami loaded nun. Kaya lalo na kung may kalumaan po ang sasakyan, tapos loaded, hindi nakakondisyon, akyatan po talaga dun. Ayan, ganyan po ka luwang at kaganda po ng kalsada dito. Yun. Diba? Kita nyo naman, yan ang tinatawag na street light. Diba? Talaga naman. Oh, diba? Napaka-convenient pong magbiyahe. Oh, saludo po tayo sa Kapas, sa bayan po ng Kapas. Pinadadali po ang ating pagbiyahe. Yan, napakalaking tulong po niyan, no? Yung mga street lights na yan. Dito kung sa kilometro, mas malayo po ito. Kung sa kilometro ang pag-uusapan, mas malayo po dito. Siguro mas malayo ng 5 kilometro hanggang sabihin mo ng 10 kamo. Pero kung nakamotor ka, yung 10 kilometro, sabihin mo ng 1:1 kamo na lang. 1 kilometer per minute, 10 minuto lang, no? Yun lang ang ika-aaksaya mo, pero napakabilis po dito yung biyahe. Pagpasok mo na dun sa dito, pag kumaliwa ka na dito, dire-diretso na po ito. Dito po sa gawing kanan natin, yan po yung Navy Resettlement, na kung naririnig nyo, yan po yung Navy Resettlement. Ito po, pag dinire-diretso nyo yan, yan naman po yung Camp O'Donnell. Yan. Camp O'Donnell, tapos Santa Lucia, yan, yan. Diyan po din yung naririnig yung Tradok, yung kung saan nagte-training po ang ating kasundaluhan. Training doctrine. Yan. Ang hindi ko po alam kung gaano kadami ang nagbibiyahe po ng gabi dito sa daan ng New Clark City.
hindi ko kabisado dahil madilim. Sundan na lang po siguro natin yung mga sasakyan. Hindi ko kabisado, madilim. Kasi sigurado may mga makakasabayan po tayong punta ng doon sa daan po na yon na New Clark City. Ayun po siguro, kakaliwa na tayo mamaya doon. Di ba dito? Dun. Yun. Ayan. Ito. Yun. Good evening po. Yun. Ito na. Ilalagay natin yung yung cellphone. Ano muna natin para makita natin. Ayun po, nilagay lang natin yung ating cellphone para malaman po natin kung saan ang daan. Ayun, medyo hindi po natin siya kabisado, although puro diretso lang naman po ito para makasiguro na rin kung on track po ang ating daan. Ayan. So yun, nakakasabay naman po ang ating ayun, para malaman po natin, maliwanag naman dito. Tsaka ito, may kasabayan po tayong motor. Yun. So far so good. Yan, para maliwanag, makita naman po ninyo na maliwanag, kaya lang puro yan, mga ganyan pa. Diretso lang tayo. Ito, New Clark City na po ito. Itong pinasukan natin. So makikita nyo, napaka-convenient po ng kalsada na to. Ayan, pwede pang pumasok yung mga tricycle. Ang hindi ko lang alam kung saan po yung ibang barangay na pupuntahan nito. Ayan, katulad yung mga yan. Kung saan po papunta yung ibang, yung kaliwa, kanan, yan. Ang alam ko lang dito, dire-diretso lang. Tapos may pumapasok na mga tricycle. Ayan po, napakaliwanag, napakaganda. Kaya katulad nga po ng sinabi ko, pagka medyo kunwari medyo hindi nyo napansin, magkukulangan kayo ng gas, medyo malaking problema po, no? Kasi nga wala po tayong gasolinahan dito, wala pa, ganyan pa. Chill lang po yung ating rides. Kaya kung umaga, imagine niyo kung umaga kung gaano kasarap magbiyahe dito. Ayan po ang project ng New Clark City. Dugtong-dugtong po yan. Tingnan nyo, diba? Meron pong bike lane dyan sa kabilaan po yan, kaliwat kanan. Yun, diba?
ba? Tapos maluwag, 1, 2, 3, tapos 6 lane. O sabihin mo ng 3 dito, 2 sa kabila. O kahit darating ang panahon, mag-volume yung mga sasakyan dito, ayos lang. Sobrang liwanag pala dito. Maliwanag. So ayan, kahit pa paano may papasyal ko kayo, maliwanag pala, no? Napaka-conveniente pumasyal. Kahit pala gabi, akala ko sa umaga lang na napakagandang pumasyal. Kasi nai-imagine ko nung parang napaka-delikado kako kasi gabi, madilim. Kasi nai-imagine ko kung walang ilaw dito, napakadilim. Pero tingnan nyo naman, oh. Diba? Yan, ganyan lang yung mga diba, kanina pa tayo nagbibiyahe. Ito pa lang yung nakita natin, kasunod natin. Diba? Sa kabila, medyo madami ng pero dito sa natin, wala. O yan, wala na naman, oh. Wala na naman sa kabila. Diba? Sa atin, wala man tayong kasunod. Ganyan po ka-convenient rito. Kaya lang, yun nga yung sinasabi ko, wag na malaking aberya, diba? Mare, yun na lang, yung gas na lang, hindi mo napansin. Ayan, medyo may konti problema, syempre, kasi mahaba-haba po ito, no? 29 minutes na lang, nasa Clark na po tayo. Ayan, ganyan po kaliwanag, no? Okay pala magbiyahe. Kahit mamayang pauwi, dito na po tayo dadaan, no? Tingnan mo naman. Tapos yan, mga bulubundukin po yan. Yun lang yung hindi po natin makikita pala pagka umaga. Yung mga tanawin, yun ang hindi natin makikita. Pero pagdating sa kalsada, maliwanag po, so hindi po yung ini-imagine ko yung siya na napakadilim tapos bulubundukin, diba? Imagine niyo kung walang ilaw ito, diba? Kahit siguro brand new pa yung sasakyan ko, parang hindi ako dadaan dito, no? Ayan, oh, tingnan nyo. Yun, oh, ibig sabihin kalsada din yun, oh. Diba, saan papunta yun? Yung nasa, nakikita nyo po, yung nasa kanan natin. Oh, ayun, oh, diba? Yan, kalamig po. Oh, saan ang galing yun? Doon siya nanggaling. Ayan po, hindi lang natin makita yung view, no? Tsaka katulad nga mo na sinasabi ko, yan, medyo dito tayo mamumroblema. Sana wag naman, no? Pagka umulan po, wala tayong masisilungan dito, no? Kaya yun lang, kanina ko pa tinitingnan kung mayroon silang bay dito na kahit pa paano masisilungan sana. Mapa 4 wheels man o 2 wheels man, no? Yun, medyo yun ang wala, yung masisilungan dito pagka nagkataon. Parang nakakapote po yata yung mga nasasalubong natin. Hindi. Good. Ayan po yung mga bundok, no? Yan ang hindi po natin pala makikita. Ayan yun po yung mga sinasabi ko na
Yung elevation po niyan, kala nyo, nakikita nyo lang na mababa yan, pero mataas po yan, no? Ayun, oh, tingnan nyo. Sobrang taas po ng elevation na yan. Siguro, hindi ako nagkakamali. From dito sa Patag, less than 100 feet po yan, no? Ayun, oh, ang taas. Sana iabot niya tayo. Ayan, kanina pa tayo nagbibiyahe. Yun po yung medyo hindi natin makita dito, yung masisilungan kung sakasakali. Ang masisilungan lang po natin, yan, makikisilong po tayo kina Manong. Maliban doon, yun, wala na akong wala pa tayo nadaanan na masisilungan natin. Pababa naman. Ito naman ang delikado para sa mga scooter. Doble ingat lang po pagka pupunta rito. Yan. Kasi katulad nga po na sinasabi ko, ang mga scooter wala po silang engine brake. Yan o, wala po mga bahay dito. Ayan, kanina pa tayo nagbibiyahe, wala po talaga tayong masisilungan. Pero kung kalsada lang ang pag-uusapan, grabe, di ba? Sulit. Oh. Ayan, pataas na naman. Ayun, may masisilungan na naman tayo banda ron. Magkikiusap tayo kung sakasakali. Ayan. Rat-ratan po yan pagka kunwari loaded yung sasakyan mo tapos medyo may kalumaan na, yari. Ayan po, no? Yung mga bundok kinat po nila, so napakaganda po pag umaga dyan. Gaano katarik, no? Ayun po yung aakyatin natin. Ayan, napasensya na po kayo, naipasyal ko nga kayo dito gabi naman, no? Katulad nga po na sinabi ko, may ka-meet up po tayo dito sa SM Clark, no? May kukunin po tayong 360 camera. Baka po magtaka yung ilan sa inyo, no? Isipin nyo, bibiyahe pa kami ng from Tarlac to Pampanga para bumili ng 360 cam. Sa mga nanonood po, nakikinig sa akin, no? Tumingin man kayo sa lahat po ng item ito. Kunwari motor, kapag ka mga motor Tarlac ang place nila, medyo may kamahalan po kumpara sa Pampanga. Kahit po mga gadget, ano ba, cellphone, parehas na modelo, parehas. Unit, model, walang gasgas, parehas na parehas. Mas mura po dito sa Pampanga. Yung pong matitipid nyo dito sa Pampanga, sulit dun sa mamumura yun. Kunwari yung item po dito nasa 5,000. So sa Tarlac po nasa 7,000, 6,500, ganun. Lahat po ng item yan, subok na yan. Mapa cellphone man yan, mapa motor man po yan.
mapasasakyan man yan. Eh kami, sabihin mo nang makakamura kami ng 2,000. Since kahit po naka big bike tayo, no, katulad nga ng sinasabi ko, napakatipid po nito. So magagas lang kami dito, nasa 200 lang po. Papunta pabalik na yun, ha, papunta pabalik. Kukonsumo po tayo ng gasolina sa 500cc na to, na Bodge 500, DS 500, from Tarlac po to Clark, SM Clark, Pampanga, sa Angeles po yan. Magagas po tayo 200 lang. Sa presyo na po yun ng gasolina natin ngayon, no? Isipin nyo yun. So kahit makatipid ka nga lang ng 1,000, so sabi mo na, pagod ng konti, pero yung 800 po, napakalaking bagay, no? Sabi mo kahit kakain ka pa 500, so malaking bagay na yun. Nakapag-stroll ka pa, diba? Kaya hindi po siya, lalo kung ganito po yung dadaanan mo, eh kahit pa paano po, sulit naman yung biyahe. Kaya maliban nga po doon sa kahit pa paano makakatipid tayo. Hindi ko napansin, palaglag na pala yung cellphone natin. So, dapat talaga dito yan. Ayan, dito. Para so ayun, nakita na po natin yung diferensya. Di pala siya uubra dito, maalog. Yan o. Tatakot tuloy ako. Malaglag. Ito po yung Socobia Bridge. Ayan o. Pasensya na po, hindi ko kayo ma-tour ng maliwanag. Doon sa may tulay, maliwanag po yata siya. Ayan. Ayan po siya, oh. Yan, oh, di ba? Dapat ito yung niliwanag nila ng gusto para makita ng gusto yung ganda po nung tulay. Kasi isa po ito sa dinadayo po namin na mga nagra-rides. Yan pong tulay ninyo, mga sir. Pakaliwanag nyo po sana, sayang po. Ayun, suggestion lang naman po. Oh, di ba? Nasa loob na po tayo ng Clarkfield na po ito. Tapos saan tayo? Dito? Dito? Ay, oo, ito yung sinusundan niya eh. No. Ayun. Kala ko na naligaw po tayo. Ayan. Oo, kaya nga. Ayun. Oo, kaya nga. Diba, napaka-conveniente po. Dinaanan natin ito dati, no? Dinaanan natin doon eh. Ayun. Sure ka, ayo, ito. Tapos doon tayo, no? Kakaliwa tayo, ne? Oo. Good job. Ayan. Oo, iikot tayo, tas doon tayo. Doon na tayo traffic eh. Yun. Ayan po yung Clark International Airport.
Clark. Ayan. Yun, iikot tayo. Yun. Ayan oh. Yun oh. Yun oh. Yun oh. O, doon naman mamaya. Doon tayo mamaya, no? Oo, ayun, doon tayo mamaya. Doon. Ay, ayun, yun, doon tayo papasok. Okay, nandito na po tayo sa loob ng Clark. Oo. Ay, putang ina. Sorry. Sorry. Ay, nako. Sorry, boss. Sorry. Sorry, sir. Oo nga. Nalito lang po. Ang usapan po nung meet up natin is 7 o'clock. So syempre para hindi naman nakakaya, inano ko na, anong tawag dito, nag-adjust na po tayo, no? So kung titingnan mo, medyo napaaga po tayo, pero tatawagan natin siya kung available na po siya kasi napaaga nga tayo. Kung hindi naman, dahil nga po alas 7 yung usapan natin, okay lang naman kasi expect niya po tayo ng alas 7. Titingnan natin yung pang motor, mamaya dadaan na naman tayo sa pang sasakyan o wala nang ganun dito. Yung kung kailan ako binalahura naman tayo ng mga motor, pwede palang ganun. Siyempre ayun, 10 minuto na lang po nasa Clark na po tayo. Dito pala natin ilalagay, di siya obra. Ay, salamat naman po at hindi tayo naabutan ng ulan. Kala ko aabutan na tayo. 2.7 vertical lane. Ayan po katulad po ng nakita nyo, kung medyo mataas-taas ang sakyan nyo, kasi hindi ko naman pwedeng sabihin na kung truck ka hindi ka pwedeng dumaan dyan, kasi kung medyo mataas yung truck mo tapos ay yung sasakyan mo katulad po ng mga nakasetup na pickup or hindi man pickup, yung mga naka monster truck tapos loaded po kayo sa taas na pang camp materials, baka po sumabit kayo doon. Ayun na lang po, 2.7 meters vertical lane. So in 9 minutes time nasa SM na po tayo. Siguro kung tinawagan natin siya at wala pa, pwede naman kumain muna. Pero ganito kadilim, di ba?
Ang daming street light pero hindi umaandar. Ang tanong dito, saan ang paradahan ng mga motor? Yun ang hindi natin na ano. Naku po. Dito nyo lang po makikita sa Pampanga sa ngayon. Ayan o, pinakamalaking tirador. Alam nyo po yung sa Kapampangan, yung salapang. Ayan. Ay tigante, mapapatay niya. Ayan o, kalalaking salapang kanila, no? Hindi ko alam kung ano sa Tagalog yan, salapang. Paki-comment nga po kung ano sa Tagalog ang salapang. Kaya lang ang problema, yung sa mga Tagalog, yung sa mga Tagalog po yan, yung salapang po sa Kapampangan yan yung ginagamit sa tirador. Tirador, sling, yan. Anong Tagalog sa sling? Paki-comment na lang po kung ano ang Tagalog ng sling. Yan, hindi ko po alam eh. Sa amin sa Kapampangan, tirador. Tapos yung ginagamit yan nga parang pa-Y na yan, salapang kapo namin dyan. So yun. So pinatay ko na po yung Google Map natin. Kasi malapit na po tayo. Tsaka ito, kahit magkabuhol-buhol ang mga sasakyan dito, kahit magkaroon ng ginagawang kalsada dito, hindi na po tayo maliligaw. Kasi ito, kabisado ko ng kabisado dito. Kasi sa gusto mo, diretsuhin mo ito, magtatagpo po kayo ng SM. Kaya goods na to, considered done ka nga niya doon sa kasabihan. Ayun pala, may oras ng pagsindi po ng mga street light. Ayan, ngayon po sumindi na sila, so napakaliwanag na. Kala ko ganun na lang yun. Sabi ko nga, di ako sanay, Clark ito. So alam ko hindi nagpapabaya ang pamunuan ng Angeles sa mga ganyan. Kaya naninibago ako kanina, ba't madilim ka ako. So hindi pa pala nakasindi, kaya madilim pa. Nagbiyahe po tayo siguro mga 5:20 kamo 1 hour, no? Di ba kabilis po ng biyahe? Kung nagano po tayo sa highway, wala pa tayo ngayon. Baka nasa Banban pa lang po tayo. So dali. Paulan na po, dali nyo po ng konti. Wala po kaming sisilungan. Dito, lalo na kung 4 wheels ka, talagang maghihintay ka, hindi ka makaka-overtake o talagang madaming sasakyan, tapos gipit yung kalsada. Ito po yung ayos yun. Di wow.
Ba, talagang sinusubukan nyo ako ha. Hindi. Pre. Andito na po tayo sa SM. We got it all for you. SM. Ano ang SM? Shoemart, Supermall, SM, supermarket. Ano? Sige nga, mag-comment nga kayo. Pangalawang tanong na po. Ayan, nandito na po tayo sa location. So maghahanap lang po tayo ng paradahan. Ayan, kung saan po tayo pwedeng pumarada. Saan kaya ang paradahan ng mga motor? Tatanong po tayo kung saan ang paradahan ng mga motor. Boss, saan ang paradahan ng mga motor? 500 po. Salamat sir. Ayun, narinig po ninyo ha, malinaw. Kapag ka tayo binawalan, sinabi po ng guard, ilang cc yan kanya? 500. Pwede po yan sa mga sasakyan kanya. Ayan ha, malinaw. Ayan, may kasama po tayo dito. Dito na lang tayo, syempre. Ayun. Ayun, mamaya po i-update namin kayo. Makikitain lang po kaming tao. Ayun, tapos na po ang ating transaksyon. Kaya pauwi na po tayo. Mamaya po ipapakita ko po sa inyo yung pong item na nabili po natin. Sulit po yung item. So kaya hindi po nasayang yung ating biyahe. Napakabait po ni sir, no? Yung naka-transaction po natin. Humingi po tayo ng konting panggas sa kanya. Walang kaabog-abog. Binigyan po tayo ng konsiderasyon. Ayan, dito po ulit tayo dadaan. Ayun po, pauwi na po tayo. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa akin. Maraming salamat po sa patuloy nyong pagsuporta. Hanggang sa muli po, salamat.